Ang globalisasyong ekonomiya ay tumutukoy sa lumalawak na interdependensya ng mga ekonomiya sa buong mundo dahil sa mabilis sa pagtaas ng cross-border na paggalaw ng mga serbisyo, teknolohiya, puhunan. Ang pangunahing katangian ng globalisasyong ekonomiya ay ang MNC or Multinational Corporation at TNC o Transnational Corporation ay may malaking papel sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Ang mga ito ay nagdala ng mga oportunidad at pagbabago. Ang MNC or Multinational Corporation ay isang kumpanya na may operasyon sa iba't ibang bansa. Ngunit ang pamamahala ay karaniwang nakasentro sa kanilang bansang pinagmulan. Ibig sabihin, mayroon silang punong tanggapan sa isang bansa at may mga sangay o subsidiary sa mga ibang mga bansa. Tungkulin ng MNC sa ekonomiya, paglikha ng mga trabaho, nagbubukas ng mga maraming oportunidad sa trabaho para sa mga lokal. Paglipat ng teknolohiya, nagdadala ng makabagong teknolohiya at kasanayan na maaaring gamitin sa mga lokal na industriya. Paglago ng ekonomiya, nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng pamumuhunan at pagtaas ng produksyon. Ang TNC o Transnational Corporation ay isang malaking kumpanya na may operasyon sa iba't ibang bansa. Hindi ito basta-bastang maliliit na negosyo. Ito ay mga organisasyong may malawak na operasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Gumagana ang mga TNC bilang isang malaking sistema na konektado hindi lamang bilang mga hiwalay-hiwalay na parte sa iba't ibang lugar. Tungkulin ng TNC sa ekonomiya, direktang pamumuhunan. Ang mga TNC ay direktang nag-e-invest sa mga dayuhang bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pasilidad at pagkuha ng mga dayuhang kumpanya. Global na pamimilihan, nagbibigay daan sa mga lokal na negosyo upang maabot ang pandaigdigang pamilihan na nagpapalawak ng kanilang oportunidad sa kalakalan. Pagpapabuti ng infrastruktura, madalas silang nagtatayo o nagpapabuti ng mga infrastruktura tulad ng mga kalsada at komunikasyon. Ngayon, tatalakayan natin ang positibo at negatibong epekto ng MNC at TNC. Ang positibong epekto ng MNC at TNC ay paglago ng ekonomiya. Dahil sa malaking pamumuhunan at kita ng MNC, tumataas ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Transfer ng teknolohiya at kasanayan. Nagbibigay ang MNC ng mga magbagong teknolohiya at kasanayan na maaaring magamit ng mga lokal na kumpanya. Pag-unlad ng infrastruktura. Nagtatayo ng mga kalsada, tulay at iba pang infrastruktura upang suportahan ang kanilang operasyon. Pagtaas ng antas ng pamumuhay. Nagbibigay ng mga mataas na sahod at benepisyo sa mga empleyado. Ang negatibong epekto ng MNC at TNC. Pagkawala ng kontrol sa ekonomiya. Ang globalisasyon na pinapagana ng mga TNC ay maaaring magpababa sa kontrol ng isang bansa sa kanyang ekonomiya dahil sa mapersang pang-ekonomiya sa buong mundo. Pagkabalisa sa paggawa. May mga alalahanin tungkol sa mga kasanayan sa paggawa, epekto sa kapaligiran at mga kasanayan sa pagbubuwis. Pagkasira ng kapaligiran. Ang operasyon ng TNC ay maaaring humantong sa pagkasira ng kapaligiran o hindi maayos na pinamamahalaan. Mahalaga na suriin ang parehong positibo at negatibong aspeto ng MNC at TNC upang lubos na maunawaan ang kanilang papel sa ekonomiya. Kaya't ang TNC at MNC ay isang malaking bagay upang mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa, kagaya na lang ng Pilipinas. Kaya't bilang Pilipinong estudyante, paano nga ba nakakatulong ang TNC at MNC para sa akin? Nakakatulong
ang TNC at MNC sa akin dahil na lamang sa teknolohiya. Ang teknolohiya ay nagdadala ng mga TNC at MNC ay nagdadala ng mga mabagong teknolohiya at inobasyon sa bansa. Ito ay napapabilis ng aming komunikasyon sa aming mga pamilya na nagbibigay ng mahusay sa mga kasanayan at kaalaman ng mga estudyante.